Okay mga kastorya, sa kabibo sa pamulitika karon sa Pilipinas, bibo magigaya atong pamulitika karon, actually ang atong politika sa Pilipinas mura na gyapon showbiz mga kaistorya, di ba? Bibo na kayo, mura kang nananaw og kan ba? Mura kang nananaw og teleserye, mura kang nananaw og kanang K-drama. O say mas taas pag rating sa Netflix eh. Anyway mga kaistorya, usa sa mga kakadungog na kong issue kaning mga plano nga mga mass rally, mga people power, blah blah blah. But my question mga kaistorya, nganong naa may idea of people power? Nganong na may mga taong maguna-una og mass rally? What's the purpose? Okay, pwede nga ang purpose is magpagawas lang sa ilang gibati, in which na siya gihatag yun na siya nga katungod sa atong Philippine Constitution nga kanang freedom of speech and expression, di ba? Magpahayag ka sa imong mga kahigwaos as long as within the bounds of the law, because always remember that mga kaistorya, freedom is not absolute. Although we are a democratic government and we are given the freedom, but always remember that freedom is not absolute. We are still within the bounds of the law. So muna yung usa sa mga reason kanang mass rally. Pero kung ang imong purpose of a mass rally or ang imong purpose of a people power is to change the government or to change the leadership of the current administration or the government, that's another story. Because mga istorya, people power or mass rally is not enough to change a government. Take note of that I mean ka nga, manggawas ta, magrally ta kaya tumpulian ng presidente or tumpulian ng gobyerno. It's manang giningon mga istorya, it's easier said than done. Okay? Ang pinaka-crucial yun na mga istorya, if you want to change the government through your rally, unsay formula na kung gusto ninyo nga mabago ang gobyerno, kung gusto mo mag-rally, you need a 100 support from the armed forces. Muna siya ang missing link sa usa ka mass rally or sa usa ka people power nga ang tuyog tinguha dili lamang magpagawa sa ilang kahigwaos or kasakit sa gobyerno, kundi gusto nila og change government, kinahanglan og support sa armed forces. Kung magrally lang mo bisag unsa mo kadaghan diya mga istorya, unsa mo kadaghan diya, daghan na kay mo, napuno gid ninyong tibok Luzon or unsa mga area, pero wala gyapon support sa armed forces, dili gid ninyo ma-institute ang change. Dili ninyo ma-institute ang change of government. Kinahanglan ang pinaka important factor for a change of government is ang support sa military, ang support sa armed forces. Once you get the support from the armed forces, daho gid chance nga mahitabo gid ang change nga inyong gusto. So mo na pinakauna dapat na inyong buhaton na ma-convince ninyo ang armed forces kung unsa ba ka noble, unsa ba ka importante ang inyong tigom, ang inyong rally, nganong kinahanglan nga makuha ninyo ang ilang support. Otherwise, kung di ninyo makuha ang support sa armed forces, wala. Rally lang mo diya. Pagawas lang mas inyong gibati mga kaistorya. Kaya once galing ang mga police na, mga army na, mga sundalo, navy na mo support, unsa pa may mabuhat sa presidente, unsa pa may mabuhat sa congressman, unsa pa may mabuhat sa senador kung sila nimo take over, di ba? Sila ba implement sa law, di ba? Ang mga congressman, senador, di ba? Kung sila lawmaker eh. Pero pag-abot sa pag-implementation sa balaod, ang armed forces na, di ba? O unsa may mabuhat nila kung ang tig-implement sa balaod di na mo support. And remember, nabe sa ilang kuan, nabe silang armas. Di ba? No, nabe sa ila. So kung sila mo take over, bingon sila nga enough is enough, di na miganahan sa panggobyerno karon, di na miganahan, dapat maundang na ni, ipadlak na nato ang Congress, ipadlak na nato ang Senado, ipadlak na nato ang Malacañang kay kami sa imo take over. Unsa pa may mabuhat lugar anang atong mga politiko karon kana kung makuha ninyo ang support sa armed forces. So dapat kung magmas rally, klaro unsa may hinungdan nganong nagrally mo, unsa yung cause, unsa yung rason, di ba? Unya nganong gasinggit man mo change of leadership, gasinggit man mo og resign
dapat justifiable siya and convincing para ma-convince niyo ang armed forces. If you want to do that, mga kaistorya. O sa inyo may istorya niya itong isgutan, please write your comments below. Please write your comments below. Sa inyong ma-comment ang akong istoryahan, mga kaistorya. Please don't forget to follow my page, Mag-Istorya Ta Info Vlogs, and also Papa RDFB page, and of course, subscribe on my YouTube channel and TikTok account, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Till next time!